Good morning, blessed Sunday po to each and every one of us. Are we ready to worship the Lord? Amen, amen. Isang masigabong palakpakan po muna para sa ating Panginoon. Amen. So may we all rise up po. Okay, so before we start, let me read this verse from Psalm 118, 24. So this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So each day is a rich and precious gift from God. So with new grace and new opportunities. Amen po ba? Amen, amen. So let us now worship the Lord. With hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. That overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus, Jesus. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, yes, Jesus. Let's lift our praise to the Lord. Surrounded me with songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace moving in my life. Now your message is my life. Your love is beautiful.
we praise you, Jesus, Jesus. I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. Oh, it's the reason, Jesus. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. 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 Oh, we praise you, Lord. Hallelujah to the King of Kings. Oh, Jesus, we praise you. It's beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Oh, let's lift your praises all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Oh, Jesus, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Only over the Jesus. Oh, Jesus. Oh, your word will not be shaken. Oh, your word will never fail me. Oh, Lord. Before the earth knew its foundation, you spoke the dust into creation until the end. When all has withered, then still your word endures forever. The lamp unto my feet, the light unto my path. Oh, your word will not be shaken. Your word will never fail me. Like a fire in my bones, like a whisper to my soul. Your word is revelation. Oh, Jesus, your word brings light. Your word brings life. Oh, deep calls to deep within your presence. When I hear you speak, my soul awakens. Your spirit leads my heart to worship as your word reveals the light of Jesus. The lamp unto my feet, the light unto my path. Oh,
Jesus.
us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving us another day to worship you, Panginoon. Thank you, Lord, for bringing us in your presence, Panginoon. Thank you, Jesus, for your word never fails. Your word brings life and light to each and every one, Panginoon. At lahat kami, Panginoon, ay makakarinig ng iyong salita because it gives strength, Panginoon, lalo na sa aming sa iba pang mga nanghihina, Panginoon. Your word, Panginoon, ay kailangan ng buong bansa, Panginoon. Jesus, Jesus, you are worthy of our praise, Lord God. Thank you, Lord, for your unending promises to each and every one, Panginoon. At sa iba pang mga bansa, at sa aming bansa, Panginoon, your word never fails, Panginoon. Your word brings hope to each and every one, Panginoon, the hopeless, Panginoon. You are the light, your word is the light, Panginoon. Your word is a revelation to each and every one of us. Yes, Jesus, we praise you, Panginoon, as we invite your holy presence, Panginoon, in our midst today, Panginoon. Jesus, you are the King of Kings. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord. We declare the name of Jesus. Oh, we love your name, Jesus. Because your name is the greatest name above all names, Panginoon. Nothing can ever compare to your greatness and your holiness, Jesus. Oh, Jesus, we praise you, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Pwede na po tayong umupo. God for service. Naniniwala ba kayo sa Bible? God preserved His Word through history, culture, and materials to show us this truth. Naniniwala ba kayo sa Banal na Espiritu? Amen. Kung puspos tayo na Banal na Espiritu, ano po ang lalabas daw sa ating mga bibig? The Word of God. Blessing, salvation, conviction, and transformation. Tayo po'y mga witness eh. Tayo po'y mag-share ng kanyang salita. Kaya tayo yung last and final witness na binabanggit ko rin doon. Seek the Spirit, but stay anchored in the Word. Celebrate manifestation, but test them by the Scripture. Tandaan niyo yan, ha? Be Spirit-filled, but also Word-filled. We need to read the Bible and ask always help from the Holy Spirit. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan po, so yun po yung recap po no, ng ating message last week. So ngayon naman po, as Annual Youth Sunday po, all around the Philippines po, sineselebrate po natin ang Annual Youth Sunday. Ganun din po ang ating, patuloy po nating sineselebrate ang ating National Bible Month. And ngayon po is ang ating National Bible Sunday. Ayan po, so bago po ako magsimula sa ating message for today is gusto ko lang po i-share yung mga experiences namin ni Pai and ng other mga kabataan po na nakasama namin dun sa Bayan Border. So kinuha ko lang po to sa Facebook page ng Bayan Border. So ito na rin po kasi ito po yung last day namin wherein kami po ay kinumission bago po kami maghiwa-hiwalay. Ayan po, so pa-play po naman. Okay, sige po. So, yung Beyond Borders 2026 po ay ginanap po sa Kuala Lumpur, Malaysia po. So, dito po sa Beyond Borders po, nag-umpisa po siya noong 2017. So, ano lang po, 3 countries lang po ang nakasama dito is Cambodia, Malaysia, and Philippines po, ng Foursquare Youth. So, originally, Southeast Asia lang po talaga to. Ayan po. So, nung January po, 2 to 5, so, after po agad ng New Year, so nandun na po kami agad, January 2 pa lang. So, dito po sa Beyond Borders na to, 16 nations na po ang kasama dito. So, hindi na lang po Southeast Asia,
kasama na rin po ang Latin America, South Asia, United States of America, and Oceania, or yung Australia and New Zealand po. So, may nakasama po kami from Nepal, from Thailand, from Malaysia, Singapore, Philippines, of course, at mga iba-iba pa pong mga nations. Ayan po. So, ayan po. Sige po, i-play na po natin yung... Set apart, and all the truths that were spoken by the different speakers be loosed in the name of Jesus. And I, Lord, pray that they be commissioned with the tools that believe good can come from bad. Forgive, 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 and to love one another and to learn to be still. We pray for their feet, oh God, that wherever they go, that hope and the good news would be preached. So with that, Lord, we say thank you for what we've received. We praise your name. Let's praise the name of God right now. Begin to just praise God right now. Thank you. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Ayan po. So, bigyan ko rin po kayo ng idea kung ano po yung mga diniscuss namin doon po sa, or yung mga ginawa po namin doon sa Beyond Border. So, yung ilang days ba yon? 2, 3, 4, 5. 4 days and 3 nights po kaming nagsama-sama. And iba po talaga, ang ganda po nung experience na, ayun po, may nakakasama kayong from other nations. Kasi, ay nakakausap mo sila, nakakapagkwentuhan kayo about sa journey nyo with the Lord. And yun po, iba-ibang culture, kasi sa gabi po, iba-ibang araw, iba-iba po mga naka-cultural attire. So makikita mo sila, and yung naririnig mo yung language nila, paano sila gumalaw, yung mga personality nila. Ayan. So, doon po sa Beyond Borders, we receive mga revelations, confirmations, and empowerment, and mga nagte-testimony po is sila po ay nakakapag-prophesy. So, ang dami pong manifestation po talaga ng Holy Spirit na na-experience namin. And nakakahawa po yung boldness po ng ibang lahi. Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, parang okay lang, parang chill-chill lang tayo as a Christian. Kasi open naman, hindi naman tayo pina-persecute. Pero may isa pong pastor doon from India, nag-share po siya ng kanyang testimony wherein binubugbog po talaga at may intention po talagang patayin yung mga pastors po doon sa kanila po. So, medyo emotional po kasi nung lahat kami napapaiyak na kasi nagpakita po siya ng mga pictures ng mga pastor talaga na duguan. As in talaga kumbaga yung iba po talaga yung mga nangyayari sa kanila compared po dito sa atin. Sorry pa, naiyak na ulit ako. Pag naalala ko kasi. Ayan po, so hindi po ako talaga emotional, pero nagiging emotional ako pag narinig ko po lahat ng mga testimony nila. So, nakaka-challenge po talaga na sa ating life, na free tayo lumabas, wala tayong physical na naranasan ng katulad nila na pinubugbog talaga, pinupuntahan po talaga, inaabangan sila sa bahay nila. So yung mga family, pati yung family nila, di po sila makalabas. So natatrap po talaga sila doon. So wala pong magawa kundi mag-pray. And ayun po, na doon talaga yung mapapakita yung power ni Lord. Kasi despite na nangyayari sa kanila yon, patuloy pa rin po yung mga pastors na nagpipreach at nag-share ng word. And patuloy pa rin pong mga nakaka-receive yung mga tao doon. So, ayun po.
So, yun po talaga yung na-receive namin is yung boldness to go. And yun nga po, na kami po ay set apart, na kami ay called to surrender, we were called to secure our identity in Christ. Kasi kahit ano man pong i-question sa amin, secure ka, sigurado ka sa identity mo. Hindi ka parang hindi ka magigiba. And we are called to stay connected to the vine. So, kung connected ka sa vine, di ba, nakaka-receive ka ng nutrients kung tayo po ay plant. So, nag-grow tayo and we can stand firm. We can share hope. We can serve, we can shine, and we can shout His praise. So, ayun po. Isa rin po yung napansin ko doon is during worship po talaga is wala pong pakilamanan talaga kung sa worship. Kasi aminin po natin sa atin sa Pilipinas na parang, ay, ang lakas ng boss no, sa likod, na parang, bakit siya sumisigaw? Parang nadidistract tayo. But sila po, wala talaga silang, di po nila pinapansin. Kasi ang focus po nila is sila ni Lord. So meron doon sumasayaw, meron kumakanta. So ayun po, meron pong mga boldly na nagpa-prophesy and bigla-bigla na lang lalapit sa'yo, sasabihin siya, may sinasabi, pinaparating si Lord para sa'yo. And ayun po, nakaka-bless po talaga yung Beyond Borders. And hopefully, ayan po, next year, magkakaroon po ulit young adults po dito po sa Pilipinas. So, hindi lang po 16 nations, hindi lang po Southeast Asia, kundi global Foursquare young adult na po ang magkakaroon po. So, this is in April 2027 po dito sa Pilipinas. Ayan po. So, ngayon naman po, ayan, so let's continue to talk about the Bible. So, God's Word. So, ito po yung ating theme for this Bible month, love, integrity, faith, and engagement. So, God's Word brings life to our hearts and to our home. Ayan po, so ayan po. So, introduction po muna. So, our Bible is more than just ink and paper. So, most people think the Bible is a rule book, a history textbook, or a manual. So, alam naman po natin yung manual po, no? So, lahat naman pag bumibili tayo, kunyari sa Shopee, ng appliances, ng aparador, para ang tawag doon? Bubuuin mo pa yung aparador, kailangan mo ng manual, di ba? Pero after nun, ano na pong ginagawa natin sa manual? Tinatapon na, kasama nung box. Di ba po? So, ang manual daw po ay tinatawag na idle book. Ibig sabihin po, nakatambay lang. So, pupunta ka lang, bubuksan mo lang siya pag kailangan mo. Or minsan nga, hindi na nga natin siya binubuksan kasi tayo, sabihin natin sa sarili natin, alam ko na yan, alam ko na paano bumuo ng aparador, alam ko na paano gamitin yung, kunyari, water kettle na yan. So, hindi na natin pinapansin yung manual. We only look at them when something breaks. So, kunyari, yung aircon natin, hindi na, bigla na lang, nag-stop. Hindi gumagana yung remote, pinalitan mo na yung battery. So, ngayon, titignan mo sa manual, kailangan na papalitan yung refrigerant sa loob. So, doon mo lang malalaman na, meron palang kailangan palitan dito. Once na nasira na. Tayo, especially po tayo mga Pilipino, no? So, hindi natin tatanggalin yan o papalitan yan hanggat pwede pa. Diba? Repair lang ng repair hanggang makarating na 20 years na nagana pa din, diba? Ayan. So, ang question ko po ngayon is, kailan po ang pinaka-recent time na nagbasa kayo ng manual? Ako, kailan ba? Parang hindi ko na matandaan kasi pag siguro po last 2 years ago kasi bumili ako ng aparador sa kwarto. So, kailangan ko ng manual. Tapos after noon, hindi na ako nakapagbasa ng manual. Pero, ang sabi po dito is, sa ating verse is Deuteronomy 32 verse 47. Sabi dyan, sabay-sabay po natin basahin yung English bago yung Tagalog. They are not just idle words for you. They are your life.
By them you will live long in the land you are crossing the Jordan to possess. Tagalog po, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin ninyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin ninyo sa kabila ng Jordan. Ayan po. So, bigyan ko po kayo ng context dito sa Deuteronomy. Sobrang layo po, no? Kasi Old Testament po to. Genesis, Exodus, Leviticus. Fourth word, di ba? Ay, fourth book, yung Deuteronomy. So, sobrang tanda na po ng librong ito. So, yung context po dito is yung book of Deuteronomy is essentially a series of farewell speeches. So, namamaalam na po si Moses nito. Kasi po, siya na po ay 120 years old. His time is up. And nandun po siya nakatayo sa edge ng Promised Land. Kasi pinagbawalan po siyang pumasok dito sa Promised Land. So, he is speaking to a new generation of Israelites whose parents had died in the wilderness. So, 40 years po yon. So, yung mga matatanda, namatay na po sila. And then yung mga bata, sila na po yung mga naging matanda. Kung 1-year-old sila noon, so dito, 41 years old na sila, no? So, dito, before ng ating verse, chapter 31, God tells Moses that after he dies, the people will likely turn away and follow other gods. So, nangyari na yun, kahit nandun pa si Moses, di ba? Umalis lang siya ng saglit, pero may iba na silang wina-worship. So, what more kung namatay pa si Moses? So, binalaan na ni God si Moses. So, to prevent this, sabi ni Lord kay Moses, sumulat ka ng kanta and teach it to the people. So, bakit po kaya kanta? Ang pinasulat, hindi po book. Kasi po sa panahon nila, meron na po talagang mga writings. Nasulat na po yan. Meron po talaga silang mga scrolls and mga scripture. Pero hindi po lahat, tandaan po natin, hindi po lahat marunong magbasa nung time na yon. Kasi po, ang pagbabasa lang po ay para sa mga elite, sa mga mayaman, sa mga nobles. Kaya po, ganun din po sa kanta. Sino po dito yung mas tanda niya pa yung lyrics ng kanta kaysa sa mga memory verse? Aminin niyo po. Ako din po mas tanda ko yung kanta kaysa yung re-recite ko yung memory verse nang hindi ko kinakanta. So, mas effective po yung song kaysa so, sabi dito ni Lord is, ang song daw po kasi is putting the words in our mouths. So, nilalagay daw po yung ang kanyang salita sa ating mga bibig. Ayan. So, let's focus po dun sa, sabi dun, God's word brings life. So, hihimayin po natin yung word na yon. Sabi, L is for the, sorry. So, love, the new commandment. So, ayan po. Sabi, the new commandment. Bakit po kaya? The new commandment. Sabi dyan, John 13, verse 34, so now I am giving you a new commandment. Love each other. Just as I have loved you, you should love each other. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganoon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. May napansin po ba kayo dun sa verse na yan? Kasi po, sa Old Testament, meron na po niyan, di ba? Sa 10 Commandments po, meron na. So, bakit sinabi bago? Ano po ang nagbago dito? So, ang nagbago po dito is yung standard. Sabi po, the standard is no longer love others as you love yourself, but as I have loved you. So, ang nagsasalita po dito si Jesus, sabi niya, as I have loved you. So, yun na po yung standard. Hindi na po kung paano nyo mahalin yung sarili nyo, kundi paano minahal ni Jesus tayo. Kung paano tayo minahal ni Jesus. So, pag iniisip ko po, yung napakataas na standard po nung na to, no? So, kasi merong mga tao, and siguro nagkaroon tayo ng phase sa buhay natin na sobrang baba ng pagmamahal natin sa sarili natin na hinayaan na lang natin kung anong mangyari sa atin.
So, paano pag ganoon ang standard pala? Kung sabi, as you have loved yourself. So, hindi mo na rin, wala ka na rin pagmamahal. Since hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo na rin mahal ang kapwa mo. But ngayon, binago na ni Jesus. Sabi niya, as I have loved you. So, anong klaseng love to? Diba? Sacrificial love, even when the other person doesn't deserve it. Diba? Nauna si Lord magmahal sa atin kahit makasalanan natin. So, ganong klaseng pagmamahal daw po ang dapat meron tayo. So, bigyan ko pa po kayo ng isang example. So, may tinatawag po sa psychology na mirror effect. So, from the word mirror, magkakaroon na po kayo ng idea kung ano to. So, it describes the phenomenon where our interactions with others and the world around us act as a reflection of our own internal state, beliefs, and behaviors. Ayan. So, for example po, yung tinatawag natin ng projection. So, naiinis ka sa isang tao na to kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanya. Ganon. Nakakainis siya, annoying siya para sa'yo. Pero, sa totoo lang, kaya ka lang naiinis sa kanya kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanya. So, isa pong ganon. Example pa po is, insecure ka sa, sa panlabas na anyo mo, kaya kinikriticize mo din yung ibang tao. Ay, ganda na, bakit nagganon yung pananamit niya? Kasi maganda lang yung suot niyang damit, ang dami mo nang sinabi sa kanya, ay, pwede namang simple lang tayo. Kumbaga, pinoproject mo yung nasa loob mo sa ibang tao. So, ganun po yung mirror effect. Pero, may sabi po dyan si Lord, sabi niya, if your heart is filled with God's word, you start to see people the way He does. Not as annoying or enemies, but as people made in His image. So, kung ang nasa loob mo ay salita ng Diyos, so yun din yung ipoproject mo, yun din yung makikita mo, yun din yung magre-reflect sa'yo. Ayan. So, hindi na natin mapapansin dahil mahal natin, meron tayong love ni Lord sa ating mga puso. So, ang makikita rin natin sa ibang tao, and mapapakita natin sa ibang tao, ay pagmamahal din. So, yun po yung sa heart. What about the home? So, the home daw po is the hardest place to love because they see your raw version. So, simula bata ka pa lang, kita ka na nila, makikita nila yung, kumbaga, totoong pagkatao mo. Diba? So, mahirap, especially po kung ikaw lang yung Christian sa family mo, mahirap i-convince ang mga kamag-anak mo sa iyong pagbabago dahil kilala ka nila na ginagawa mo to, nagiinom ka, lagi kang nagmumura, lagi kang naganto. Tapos biglang ngayon sasabihan mo, magbasa kayo ng Bible, mag-ano tayo. So parang sila, ang hirap sa kanilang maniwala, di ba po? So yun po yung sa home. But love here isn't a grand gesture, it's patience. So hindi mo kailangan talagang ipakita ang iyong pagmamahal ng magarbo or bigyan mo sila ng malaking pera dahil bigyan mo sila, i-treat mo sila, makapagpatayo ka ng bahay or whatever. But ito daw po yung patience. No, kahit ganun sila, andun ka pa rin. Hindi ka magi-give up sa kanila. Hindi ka mapapagod na magmahal sa kanila. Hindi ka mapapagod na ipag-pray sila. Diba? So, yun daw po yung sa home. And that's love. That's God's love. So, next po is, so we have I. Ang sabi daw po ang I is integrity. So, living the same everywhere. So, meron po tayong scripture dito. Sabi dyan, sabay-sabay po tayo. He is the rock. His deeds are perfect. Everything He does is just and fair. He is a faithful God who does no wrong. How just and upright He is. Sa Tagalog po, siya ang bato na kanlungan. Matuwid ang lahat ng gawa niya at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang mga pamamaraan. Matapat siyang Diyos at hindi nagkakasala.
makatarungan siya at maaasahan. So, dito po, dinescribe si God as a rock, as bato. So, yung mga bato po, di ba, pag tinignan mo sila ngayon, next week, ganun pa din sila. Bato pa din sila at ganun pa din ang shape nila. So, rocks don't change shape based on who is looking at them. So, kung naabutan mo siya na, yun po yung mga rock natin, naabutan mo siyang ganyan at walang gumagalaw sa kanila, ang ibang tao, pag nakita nila yon, ganun din. So, pare-pareho tayo ng nakikita sa batong yan. So, ganun daw po. So, in a world of social media filters, integrity is about being the same rock in every environment. So, sa kabataan po, uso po sa amin yung, or parang common po sa amin yung tinatawag na, sinasabi po namin, pag yung mga friends mo sa school, iba yung touring mo, iba din yung touring mo sa friends mo sa church and sa family. So, para kang may iba-ibang personality. Kung sino, depende na lang kung sino yung kaharap mo. Diba? Ganun na po yung uso ngayon sa world. So, nag-a-adjust yung personality mo, depende sa taong kaharap mo. So, kunyari, mga tao mong kaibigan mo, mga tambay. So, yung kilos mo at ganun din sa kanila. Tapos, kapag nasa church ka naman, akala mo naman talaga, di ba? Sobrang behave at So, hindi daw po ganun. So, kung nasan man tayo, kahit anong environment na ating kinatatayuan, is dapat pare-pareho lang po ang ating ipinaparating. Isa lang ang personality natin. So, ayan. So, yun po yung sa heart expansion. Ayan. Ay, nabaliktad ko yung So, integrity means being the same rock at church, at school, and behind closed doors. Diba po? So, dapat hindi nag-iiba-iba, lalo na sa mga kabataan. Dapat, kung ano ka dito sa church, ganun ka din sa school, ganun ka din sa work, ganun ka din sa bahay. Ayan. Para po naman po sa mga adults, sabi dyan, it's leading your home with a standard that doesn't shift when life gets stressful at work. So, kahit anong mangyari, kahit pagod na pagod ka na, hindi ibig sabihin po nun is pwede na nating sigawan yung mga anak natin dahil naiinis tayo sa kanila. So, hindi daw po ganun. Dapat, hindi daw po nag-shift kahit anong mangyari, kahit anong nararanasan natin. And sa home daw, this is about trust. It's doing the right thing when no one is watching or when you think they aren't. So, hindi ibig sabihin, dahil may nakatingin sa'yo, is doon ka lang kikilo sa bahay. Aminin natin sa mga, kasi, sabi natin, saka lang tayo maghuhugas pag sinabihan na tayo. So, ayan po. So, dapat daw, kahit walang nakatingin, kasi nakatingin si Lord. Di ba? Ayan. Sabi din sa teens, it's being the same person on Instagram that you are in your bedroom. So, kung sino ka sa social media na pinaparating mo, dapat ganun ka din sa bahay. Walang filters. So, yun daw po yung integrity. So, love, integrity. Ngayon naman daw po ay faith. So, faith, trusting the blueprint. Sabi po sa Deuteronomy 32 verse 47, di ba? The word is your life. Buhay daw po natin ang salita ng Diyos. So, faith isn't a blind leap into the dark. So, hindi daw po tayo tatalon ng tayo ay bulag. It's a calculated step. So, dapat sigurado tayo. Based on God's track record. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi niya, if the world says, mag-revenge tayo, God's word says, forgive as the Lord forgave you. So, kung ano yung sinasabi ni Lord, yun yung dapat siguraduhin natin. Dapat yun yung
ang pinaniniwalaan natin dahil may track record daw po si God, 'di ba? Nandun sa kanyang mga salitaan, kanyang mga promises. So, hindi lang tayo bahala na si Batman, kundi bahala si Lord. Ayan. So, ang sinasabi dito is, ang pagkakaroon ng faith is sigurado ka. Sigurado ko, Lord, alam kong gagawin mo to. Kaya mag-o-obey ako sa'yo. Ganon, hindi na yung hahayaan mo na lang, bahala na. Hindi, sabi daw is, siguraduhin mo. So, ang step of faith daw po is, dun nga po sa example ko na, pag may ginawa sa'yo ang kapwa mo, sabi ng mundo, maghiganti ka. Pero ang sabi ni Lord is, forgive as the Lord forgave you. So, ang step of faith daw po dito is letting go of a grudge. So, sino po yung mga nagkaroon ng grudge dyan? Ako po, nagkaroon po ako ng grudge sa kaklase ko nung college. Simula first year pa lang po, kaibigan ko na siya hanggang fourth year. Pero nung third year po, nagkaroon po kami ng away. So, every time nakikita ko yung pangalan niya, naiinis ako. Parang kumukulo yung dugo ko sa kanya. Ganon. So, ayun po, yun isa po kasi madami po akong nalaman na hindi po nagkaroon po ako ng bad experience sa kanya, pero nung nalaman ko po yung ginawa niya sa iba pa pong mga kaibigan ko na matindi, mas lalong nag-ignite. As in talaga parang hatred na po talaga yung naramdaman ko noon. Na, oo talaga, hindi na siya basta-basta anger lang talaga. Kasi buong araw, pag nakita ko yung mukha niya, narinig ko yung boses niya, at nakita ko yung pangalan niya sa GC, as in talaga galit na galit ako, magrarant na ako dun sa kabilang GC namin. Ganun na po yung nararamdaman ko. So, grudge na talaga siya. So, nung 2024 po, 2023 po, nung pagka-graduate ko, nakita ko siya nung katabi ko po kasi siya, yung surname niya po kasi, letter G. So, ako L. So, may isang tao lang po na nakapagitan sa amin. So, talaga ng graduation po, talaga, nakaganon lang ako. Tapos, ang lakas ng boss ko, parang nagpaparinig pa ako, ganyan, na pinapakita ko na tinanggal namin siya sa group namin. Ganon, parang pinaparating ko, ay, wala ka ng kaibigan. Pero, inirebuke po ako ni Lord doon. Sabi niya, forgive mo yung taong yan. Kahit ganon yung ginawa niya sa kaibigan mo. So, yun daw po. Letting go and forgiving a person, even when it feels unfair, but it actually protects your heart from bitterness. Diba po? So, hindi naman para sa taong yun, kaya mo siya ipo-forgive. Para yun sa'yo. Diba? Kasi ang bigat ng puso mo eh. So, once you forgive that person, gagaang na. Wala na yung bitterness. You are set free. Yun yung sabi dito, faith knows you are being set free. Na pag pinorgive mo to, alam mong tutulungan ka ni Lord. Ayan. So, faith is trusting that God's map, the Bible, is better than our compass or our feelings. Diba po? So, sabi dyan, minsan, meron na tayong plano sa sarili natin na ganito yung mangyayari, ganito yung gagawin ko, Step 1, Step 2, Step 3, Plan A to Plan Z. Hanggang marating natin yung goal natin. But sometimes, hindi sometimes lagi, merong way at merong mapa si Lord na sobrang opposite ng gusto natin sa sarili natin. So yun yung faith is papasok dito if you trust yung way ni Lord. Diba? So, dyan sa heart expansion, sabi, faith is internal security. So, when you have faith in God's word, you don't need the world's likes to feel valuable. Your value is locked in by what God says about you. So, hindi po nakadepende sa tingin ng tao, kundi kung ano po yung sinasabi ni Lord, sino tayo. So, the world's way, sabi, your value fluctuates based on how many people viewed your story or liked your post. So if the numbers are low, you feel invisible or less than.
So nakikita natin, oh, oy, ang dami, 100 plus yung reactions niya. Tapos yung sa'yo, 5 lang. Di ba? But, sabi, ang word's way, way ni God, sabi, sa Isaiah 43 verse 4, sabi, you are precious and honored in my sight, and I love you. So, kahit 5 lang yung reaction mo, you are precious and honored sa paningin ni Lord, and mahal ka niya. Diba? Ang faith step dito is faith believes that you were already liked and subscribed to by the creator of the universe before you even opened an app. So before ka pa mag-post, meron nang naka-like sa'yo. Meron nang naka-subscribe sa lahat ng ginagawa mo. So, 'di ba? Yung like na to permanent daw. It doesn't expire after 24 hours. Sorry. So, home naman daw po is faith in the home means praying together during a crisis instead of just worrying together. So, it's choosing to believe God will provide even when the bank account looks low or a family member is sick. Diba po? Instead na nag-aaligaga tayo na maghanap ng uutangan, ang first thing po na gagawin natin is mag-pray together as a family. Mas malakas po kasi yung prayer na yun na together kayo as a family, sama-samang nagdadasal. Hindi po sama-samang nagpapanik. Sabi, di ba po, the more prayer, the better. Di ba po? Hindi lang po ang nanay ang magpe-pray para sa family, kundi bawat isa sa atin, dapat meron tayong pananampalataya. So, ayan po. And last po sa ating letter, we have, ano po yung F? L po pala, L. Love, I. F. So ngayon po ang E is engagement. So hindi po ito yung engagement sa social media. Hindi po ito yung engagement sa wedding or sa engagement ring, fiancé, hindi po. Sabi, don't just read it, do it. Parang Nike lang na, do it. Don't just read it, do it. Sabi po sa Deuteronomy 32 verse 46, sabi, command your children to obey carefully all the words of this law. So there is a big difference between knowing about the Bible, alam mo lang, and engaging with it. Engaging po, sabi dyan, you can watch 100 hours of gym videos, yung mga nagbubuhat, tsaka mga fitness videos, but you won't get fit until you pick up the weights. So, pagkatapos nyo po ba magmanood ng mga fitness video at Zumba exercises, after nyo nun, pumayat ba kayo? Nagkaroon ba kayo ng muscle? Di ba hindi po? So, magkakaroon lang kayo ng muscle once nagbuhat kayo ng weights. Once na ginawa nyo yung exercises na yon. So, ganun din po sa atin. Engagement daw po is the workout of the soul. So, ayun po. Sabi, ang engagement is active. So, may action po tayong ginagawa. Active Bible reading. So, hindi lang po nagbasa, kundi ginawa yung binasa. So, a Bible on a shelf is just paper. A Bible in your heart is life. Diba po? Sabi sa James 1 verse 23, for if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. Glancing at your face in a mirror. Ano po ba yung ano doon? Di ba pag tinignan mo, kita mo yung itsura mo. Pero, nakita mo lang. And for example po, meron kang dumi sa mukha mo. Tinignan mo yung mirror, pero hindi mo naman inalis yung dumi. So, ano pong value nung mirror? Wala. Useless. Di ba? Sabi diyan, the word is a mirror. The word is a mirror. If you look in a mirror and see dirt on your face but don't wash it, the mirror is useless.
So engagement daw po is the act of washing and applying what you saw. So dapat daw po hindi lang nagbabasa, kundi ina-apply natin yung binasa natin. So para po sa mga bata, or sa mga kabataan, para siyang mahalin tulad natin siya parang sa mission or daily quest sa laro. 'Di ba? So pwede nating iasa ang sarili natin araw-araw sa every morning, what is one thing God wants me to do today? Yung para po sa family, ang engagement daw po is Bible talk. So instead, natanungin natin, how was school? Ask, where did you see God today? So ganun po, ini-insert natin yung kanyang mga salita, ini-insert natin si God sa mga buhay natin. Para naman po sa mga seniors po, sabi, you are the guardians of the word. So engage by sharing stories with us, sa amin po mga kabataan, of how God's word proved true in your life. So yun po ang meron kayo, di ba po, yung experience. So dapat daw po, ang gawin natin is, i-share natin to mga stories natin, i-guide natin. So, pag ginawa po natin to, we are engaging with the Lord. So nagpa-participate tayo sa gawain niya. Ayan. So ayun po sa engagement. So malapit na po ako matapos. Ito na. Malapit. Ay, ito pala yung kanina. Ayan. So meron pong the heart and home challenge. So the heart, God's word starts inside us. So yun po yung love and integrity. And at the home, God's word flows out of us. So that's faith and engagement. So madali lang po tandaan, no? Yung life, love, integrity, faith, and engagement. Love is sa heart. God's word starts inside us. And God's word flows out of us. And so for closing po, ayun po, we have a commitment. The Bible daw po is the only book where the author is in love with the reader. Wow, ang parang, ay, diba? Ang sarap naman po nung ano na yon. The only book where the author is in love with the reader. When we bring the word into our homes, we aren't just bringing yung religion natin na Christianity. We are bringing life. Buhay daw po ang dinadala natin. We speak life. Diba? We bring light kung saan man tayo mapunta. Meron tayong love, meron tayong integrity, meron tayong faith, and meron tayong engagement. So, meron pa akong call to action sa atin. So, this week or this month, let's stop treating the Bible like an idle word o mga nakatambay lang. And start treating it like our lifeline. So our lifeline means hindi ka mabubuhay nang wala yon, di ba? So ganun din po dapat ang turing natin sa Bible. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang salita ng Diyos. So ayun lamang po for this morning ang message ko. Thank you po. Good morning po. Dalawa naman po tayo sa sa ating operatory po. Yung verse po na binigay sa akin ni Lord is yung 2 Corinthians 9:7. Po. 2 Corinthians 9:7. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response pressure. For God loves us who gives cheerfully. Sabi po dito sa verse na to, giving is important to our lives. Maraming magandang bagay po ang nag-uumpisa sa pagbibigay. Ngunit ang tanong po, paano nga ba magbigay? Ang pagbibigay po ba ay pag-aabot lamang ba ng mga kalabisan para sa ating mga sarili? O ang pagbibigay ay kalakip ng bahagi
ng ating sarili na inaabot natin sa iba. Ang sabi sa verse na aking na-prepare po ay, you must each decide in your heart how much to give. Meaning, ang pagbibigay po ay produkto ng desisyon. Intentional po ang pagbibigay. Hindi po ito sinasadya. Hindi po ito desisyon ng iba, kundi desisyon natin po ito para sa ating mga sarili mismo. Ibig sabihin po, willing po magbigay. Hindi po yung napipilitan lamang. Nahihirapan po tayo magbigay. Remember, sino po ba yung pagbibigyan natin ng ating pagbibigay lagi? Lagi natin tatandaan, we are giving because of God. We want to show our love for God and we want love by God. At pag usapang giving po, God's love the cheerful giver. Sabi nga po nila. So let us give yung may decision, yung may bukal na puso at yung hindi napipilitan. At syempre po yung cheerfully. Amen po. Yan lang po. So let's pray po. Lord, salamat po sa kaloob na ito na may magamit po ito sa pananambahan po and sa mga missions po, Lord. Naway maging productive po ang kaloob na ito, Lord. And bless niyo po yung mga tao sa mga nagbibigay po. And amen po. Lord, thank you po. In Jesus' name, amen. Sayo muna. Special annual youth of Give unto God, and you will be blessed. sige. Habang nag-ano na lang. And don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last life. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. Ayan po, so may add lang po ako sa ating So we have our, ayan po, ngayon, ang Youth Sunday, ganun din po, we have our special annual youth offering. So nilagay ko po yung mga mukha namin dyan. Ayan po, so ano po ba yung sayo or yung special annual youth offering po? So it is a regular collection of a special offering from churches to encourage the congregation to invest in the lives of our youth. So, alam niyo naman po yung mga youth, wala pa kaming pera, umaasa lang sa baon. So, ito po ay nakakatulong po sa aming mga ministry. So, dito po namin kukunin ang mga funds namin sa aming mga activities para sa aming this taon po. So, ayan, ang proceeds po ng contribution will be as follows. So, 30% po sa national, 20% sa district, 20% sa division, and 30% po ang mapupunta dito po sa amin. So, ayan po, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso at nanginginig open hands. So, ayan po, para po makatulong sa amin, para mas madami pa po kaming magawa para kay Lord po. So, eto po yung aming basket. Jay, ikot ka na lang, di, ganon. Ayan po. So, ayan po. Ayan po yung mga youth na matutulungan nyo. Nagmamakaawa po kami. Ayan po. So, ngayon naman po, may play po kami video. So, ito po yung mga aming incoming youth. Ayan, Kuya Kem.